Ikukwento ko sa inyo ang isang comedy, drama at action movie na pinamagatang Startup. Now sit back and enjoy the movie. Ang kwento ay nagsimula sa dalawang binata na may pangalang Taek-il at Sang-il. Bumili si Taek-il ng second-hand na motor online. Subalit ang kondisyon nito ay hindi na maganda at sa huli ang motor ay tuluyan ng nasira. Nang sinubukan nilang paandarin muli ang makina, sila ay biglang inatake ng dalawang lalaki na sumipa sa salamin ng kanyang motor. Nainis si Taek-il at sinubukan silang habulin. Inaandar niya ang motor na mabilis kaya sila na ang naging target ng mga nagpapatrol na pulis. Dahil merong problema ang kanyang motor, hindi niya na ito na-control ng maayos kaya bumunggo siya sa barrier at lumipad sa lakas ng impact. Si Taek-il at Sang-il ay agad na dinala sa estasyon ng pulis kung saan pumunta ang ina ni Taek-il na si Jong-hae at inadalitan ng anak dahil sa paggamit ng perang pang-tuition sa pagbili ng motorsiklo. Inahayag ni Taek-il na gusto niya nang huminto sa pag-aaral dahil alam niyang hindi kakayanin ng ina na magbayad ng tuition. Nang marinig ito, ang kanyang ina na dating professional volleyball player ay sinapak si Taek-il sa muka dahil sobra siyang nasaktan sa sinabi ng anak. Sa sumunod na araw, nagpa siya na maglaya si Taek-il sa kanilang bahay dahil wala na siyang pakialam sa kanyang kinabukasan. Gamit ang natikirang $10 sa kanyang bulsa, sumakay siya ng bus papunta sa kung saan. Sa kabilang banda, si Jong-hae na nagtatrabaho ng huspo para maibigay ang pangangailangan ng anak ay sinubuhang tawagan si Taek-il ngunit hindi niya sinasagot ang cellphone. Bagamat masyado siyang marahas sa anak, pamarap niya pa ding mabigyan si Taek-il ng magandang buhay kaya nagtatrabaho siya ng huspo para may maipambayad sa college tuition ng anak. Ang bus na sinakyan ni Taek-il ay papunta sa isang maliit na bayan ng Gunsan sa may North Jeolla Province. Pagkatapos bumaba sa bus, nakilala niya ang isang red-hair na babae na may pangalang Kyung-ju na bigla siyang sinuntok sa tiyan matapos niya itong galitin. Pagkatapos na maglakad-lakad sa bayan, ang gutom na si Taek-il ay nakakita ng isang noodle shop na nag-aalok ng murang halaga ng jajangmyeon. Agad siyang pumasok sa loob at nakilala ang may-ari ng restaurant na may pangalang Gong. Bago pa siya makakain ng noodles sa halagang $3, pumasok ang isang delivery rider at tumiretso ito sa kusina. Subalit nagkaroon ng maliit na kaguluhan sa kusina at nakita niya ang rider na nagmamadaling lumabas. Gustong malaman ni Taek-il ang nangyari ngunit wala siyang lakas ng loob para magtanong. Pagkatapos nito, nagpasya siyang palipasin ang gabi sa isang public bathhouse at inag-isipan ng kanyang sunod na galaw. Sa ibang lugar, si Sang-il ay makikitang nakatira sa kanyang lola na ang hanap buhay ay taga-talok ng hazelnut. Sa sumunod na araw, nang bumalik si Taek-il sa noodle shop para kumain, nakita niyang nangamailaman sila ng taga-deliver ng pagkain. Hindi na siya nagdalawang isip at agad na nag-apply sa trabaho. Inaalam ni Gong kay Taek-il na kailangan niyang manatili ng 3 buwan bago siya makarequest ng day off para makauwi. Agad namang pumayag si Taek-il sa kanyang kondisyon. Inakilala siya sa isa pang delivery rider na may pangalang Guman na nahulog ang baryang dala-dala sa sahi. Si Sang-il ay nakipagkita sa isang lalaki na may pangalang Tumwa na nag-alok sa kanya ng trabaho. Ang baguhang si Taek-il ay na-curious tungkol sa kanilang kusinero matapos na makita ang insidente ng nakaraang araw. Pumunta siya sa kusina at nakilala si Go-suk, isang maskuladong lalaki na merong nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Dahil sa bastos na pag-uugali ni Taek-il sa mga taong mas matanda sa kanya, agad siyang sinapak ni Go-suk hanggang sa mawalan siya ng malay. Si Taek-il ay nanghina hanggang gabi at nasurpresa nang makitang tatabi si Go-suk na natutulog na dilat ang mga mata. Sa sumunod na araw, nagsimula na si Taek-il sa unang araw niya bilang delivery rider. Dahil sa kanyang pagiging maingay, lagi sa kanyang naiirita si Go-suk lalo na pag pinagtatawanan niya ang malaking katawan ng kusinero. Sang-il ay nagsimula na ding magtrabaho para kay Dong-hwa bilang isang loan shark at taga-kolekta ng utang. Nagkaroon si Taek-il ng magandang oras kasama ang mga katrabaho kahit na lagi silang nagtatalo ni Go-suk sa mga walang kwentang bagay. Nagpustahan si Go-suk at Taek-il kung saan nawalan muli ng malay si Taek-il matapos siyang sapakin sa mukha ng kusinero. Si Sang-il ay namimigay ng business card ng kanyang pinagtatrabahuhang opisina at hindi sinasadyang nakita ang ina ni Taek-il sa gilid ng kalsada na mukhang nasasangkot sa isang problema. Samantala, si Taek-il ay makikitang nagdi-deliver ng pagkain sa isang customer na kinalabasan ay si Kyung-ju, ang red-hair na babae na nakilala niya sa terminal ng bus. Dahil laging basto si Taek-il kahit nasa mga babae, muli siyang sinuntok ni Kyung-ju. Mas lalo pang nagalit sa kanya ang dalaga nang aksidente niyang madakma ang kanyang dibdib, kaya agad siyang binugbog ni Kyung-ju.
Hindi maiwasan ni Go-suk na kutyain si Taek-il nang makita itong puro pasa sa mukha. Pagkatapos ng ilang sandali, tumawag si Sang-il at nasorpresa nang sinagot ni Go-suk ang tawag. Nakita ito ni Taek-il at agad na kinuha ang cellphone. Tumawag si Sang-il para kausapin siya tungkol sa kanyang ina na mukhang nahaharap sa isang mabigat na problema, subalit walang pakialam si Taek-il at agad na pinutol ang kanilang pag-uusap. Habang sila'y kumakain, aksidenteng nabunyag ni Taek-il na babae ang bumugbog sa kanya kanina. Mas lalo siyang kinutya ni Go-suk hanggang sa humagalpak siya sa tawa. Nang umuwi si Kyung-ju sa kanyang hotel room, siya'y nasorpresa nang makita ang dalawang lalaki na nakikipag-inuman sa kanyang roommates. Si Kyung-ju at dalawang lalaki ay nasampot sa isang away, ngunit nagrabyado ang dalaga sa dalawa kaya agad siyang tumakas. Si Taek-il at kanyang mga katrabaho ay nagre-relax sa rooftop nang makita nilang tumatakbo si Kyung-ju papunta sa kanila. Dahil gustong maghiganti ni Taek-il, agad siyang bumaba para pahintuin ang dalaga. Ngunit kanyang na-realize na nasa peligro si Kyung-ju nang makita ang dalawang lalaki na sinusubukan siyang ipasok sa kotse. Hindi siya nag-alinlangan at agad na sumugod para tulungan si Kyung-ju, ngunit nabugbog din siya pagkatapos. Dahil sa ingay ng kanilang pag-aaway, lumabas ang mga residente sa kanilang bahay kaya nagpa siya nang umalis ang dalawang lalaki. Dinala ni Taek-il si Kyung-ju sa loob ng bahay at agad na ginamot ang kanyang mga sugat. Pagkatapos nito, nagpasalamat si Kyung-ju sa lahat at nagpaalam na siya'y uuwi na. Nang makitang napayapak lang si Kyung-ju, inahiram niya ang kanyang sapatos sa kawawang dalaga. Pagkalipas ng ilang araw, nasanay na si Taek-il bilang taga-delivery ng pagkain at masigasig na nagtrabaho. Isang araw, si Taek-il ay muling naghatid ng pagkain kay Kyung-ju at binalik na din ang kanyang sapatos. Subalit tumanggi si Taek-il na kunin ang bayad para sa inorder niyang pagkain. Nang gabi ding yun, nakuha na ni Taek-il ang kanyang unang sahod at nagplanong ilibre sila lahat. Nagmungkahi si Gong na umuwi siya minsan sa kanilang bahay para bisitahin ng kanyang ina. Dahil hindi pinansin ni Taek-il ang payo ni Gong, muli siyang sinapak ni Go-suk at nagbanta kung hindi siya susunod. Dahil dito, nagpasya na siyang umuwi para bisitahin ng kanyang ina. Nagpakita muna siya kay Sang-il kung saan kinuwento nila ang kanilang mga buhay matapos na hindi makasama ang isa't isa sa mahabang panahon. Sinabi ni Taek-il na huminto na siya sa kanyang trabaho dahil sa pag-aalala sa kanyang kaligtasan, ngunit hindi nakinig si Sang-il sa mga pinayo ng kanyang kaibigan. Pagkatapos nito, bumisita na si Taek-il sa kanyang ina na meron ng isang simpleng bakery na kanyang nabili sa murang halaga. Inaalam niya sa ina na nagsimula na siyang magtrabaho sa isang noodle shop sa lungsod ng Kunsan. Subalit pinagalitan lang siya ng kanyang ina at sinabing umuwi na siya para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Hindi siya sumang-ayon sa gusto ng ina at umalis pagkatapos na maibigay ang kanyang unang sweldo sa magulang. Pagkatapos niyang umalis, dumating ang isang lalaki at nagbabala na malapit nang gibain ang bakery dahil bumili siya ng illegal na building na pinatayo ng dating may-ari. Si Sang-il ay inutusang mamolekta ng utang mula sa tindahan na pagmamay-ari ng isang lalaki. Ngunit nabugbog siya ng husto at kinailangang gamutin sa ospital. Samantala, si Kyung-ju ay natanggap sa noodle shop bilang waitress kung saan inalok siya ni Gong na gamitin ang dating kwarto ng anak matapos malaman na wala na siyang ibang matutuduyan. Para i-welcome ang pagdating ng bagong empleyado, pumunta sila sa isang karaoke bar para magsaya ng kaunti. Nang sila'y pauwi na, nakita ni Taek-il ang lalaking bumugbog sa kanya at agad na naghangad na makaganti. Subalit madaling napatumba si Taek-il kaya nakialam na si Go-suk sa pamamagitan ng pagpunas ng chichirya sa mukha ng lalaki. Sa kabilang banda, ang kakalabas lang sa ospital na si Sang-il ay sinubuhang maghiganti, subalit siya ay nag-alinlangan na ma-realize na mali ang kanyang ginagawa. Hindi nagtagal, pumunta sa restaurant ang lalaking nanakit kay Taek-il kasama ang kanyang grupo kung saan gumawa sila ng kaguluhan hanggang sa matapon ang abo ng anak ni Gong. Sa huli, hindi na napigilan ni Go-suk ang kanyang galit, pinagbubugbog ang mga lalaking nanggugulo. Nasorpresa sina Taek-il nang malaman nila na si Go-suk ay dating boss ng mga gangster na lubos na ginagalang sa lugar kahit na ng mga pulis. Sa flashback, ang sugatang si Go-suk matapos makipaglaban sa karibal na gangster ay aksidenteng nakilala si Gong na gusto na sanang magpakamatay matapos mawala ang kanyang anak na babae. Sinagip ni Go-suk si Gong at sinabing wag siyang mawawala ng pag-asa at ipagpatuloy ang buhay. Simula noon, nagpa siya si Go-suk na magsimula ng bagong buhay bilang cook sa restaurant ni Gong at iniwan ang pagiging gangster. Pagkatapos ng gulo, ang noodle shop ay biglang napuno ng mga gangster na mga tauhan ni Go-suk.
Isang lalaki na nagngangalang Taesung ang pinapabalik na si Go-suk sa pagiging boss dahil ang kanilang karibal na gang ay madalas nang manggulo sa kanilang teritoryo. Matapos ma-realize na magiging mapanganib kung siya'y mananatili pa, si Go-suk ay nagpasya ng umalis at bumalik na sa kanyang dating buhay bilang gangster. Naunawaan ni Gong ang kanyang desisyon at nagmungkahing pwede siyang bumalik kahit na anong oras. Nasaktan si Taek-il sa biglaan niyang pag-alis dahil tinuturing niya na itong kapamilya kahit na madalas sila magtalo nito. Samantala, nakita ni Sang-pil na silyado na ang bakery ni Jong-hae at agad na pinaalam ito kay Taek-il sa telepono. Sa sumunod na araw, agad na bumisita si Taek-il sa kanyang ina kasama si Kyung-ju. Binunyag ni Jong-hae na naloko siya ng dating may-ari ng building na iligal na nabili ang lupa. Sobrang nainis siya sa problema ng kanyang ina kaya tinawagan niya si Go-suk para humingi ng tulong. Subalit sa halip na tulungan siya, sinabi sa kanya ni Go-suk na maging responsable na siya at lutasin ang sariling problema. Mag-isang pumunta si Go-suk sa headquarter ng karibal na gangster, kung saan hiniling niyang huminto na sila sa pamgugulo at respetuhin ang teritoryo ng iba. Dahil tumanggi sila sa kanyang alok, napilitan si Go-suk na labanan silang lahat at nagawang pabagsakin ang mga gangster ng mag-isa. Samantala, ang mga kolektor ay pumunta sa bakery ni Jong-hae para kolektahin ang bayad sa kanyang utang. Dahil ang mga kolektor ay nagmula sa parehong opisina na pinagtatrabahuhan ni Sang-pil, inisip ni Taek-il na niloko ni Sang-pil ang kanyang ina. Ngunit sinabi ni Jong-hae na hindi siya humiram ng pera kay Sang-pil. Ang isa sa mga kolektor ay nakita ang envelope ng pera na binigay ni Taek-il sa kanyang ina at binigay ito sa kanilang boss. Nakiusap si Jong-hae na ibalik ang envelope ngunit tumanggi na ito. Sinubukang kunin ni Taek-il ang envelope kahit na alam niya mabubugbog siya sa huli. Hindi siya pumayag na makitang nasasaktan si Taek-il at makuha ang unang sahod ng kanyang anak. Tumayo si Jong-hae at nilabas ang kanyang husay bilang isang professional volleyball player para talunin ng kolektor at nagawa mabawi ang unang sahod ni Taek-il. Iniling ni Go-suk na dalhin siya sa isang restaurant kung saan hiniram niya ang mga gamit para magluto ng sariling pagkain. Sinabi ni Go-suk sa kasama na ang pagluluto at pagiging chef ang kanyang bagong buhay at simula ngayon, tuluyan niya nang iiwan ang buhay bilang boss ng mga gangster. Naintindihan nito ni Taesung at nirespeto ang desisyon ni Go-suk. Pagkatapos ng insidente, muling nakasama ni Taek-il ang kanyang ina at pansamantalang nanatili sa bahay ni Sang-pil dahil nakumpiska ang kanilang bahay dahil sa mga utang at kinibana din ang bakery ng kanyang ina. Kahit na nangyari ito, masaya ang ina ni Taek-il dahil kasama niya na muli ang kanyang anak. Nagpasya na ding umalis si Dong-hwa sa trabaho bilang kolektor ng utang at nagbukas ng simpleng tindahan ng fried chicken. Sa kabilang banda, bumalik na din si Go-suk sa pagiging chef sa noodle shop ni Gong. Samantala, bumalik na sa pag-aaral si Kyung-ju matapos siya maampunin ni Gong bilang kanyang anak na babae. Sa huling eksena, sinama ni Taek-il ang kanyang ina sa isang joyride